Alam mo kung bakit maraming babae ang hindi makamove on sa isang lalaking kalmado? Hindi dahil siya ang pinakapogi, hindi dahil siya ang pinakamayaman, at hindi rin dahil siya ang pinaka-sweet, kundi dahil sa panahon ngayon, sobrang bihira na ng lalaking hindi madaling makontrol ng emosyon. Habang karamihan ng lalaki, konting scene zone lang, nagpapanik na, konting cold treatment lang, todo habol agad. Konting attention lang ng babae, feeling soulmate na, pero yung lalaking kalmado, iba. Hindi siya naghahabol ng validation, hindi siya madaling maapektuhan, hindi siya umiikot sa babae. At ironically, yun mismo ang dahilan kung bakit mas lalo siyang attractive. Kasi ang totoo, maraming babae ang sanay sa lalaking madaling basahin, madaling paikutin, madaling pa-fall, madaling kontrolin, pero once makatagpo sila ng lalaking may emotional control, biglang nag-iiba ang dynamics. At dito nagsisimula ang obsession. Hindi dahil toxic yung lalaki, hindi dahil sad boy siya, kundi dahil ramdam ng babae na may sariling mundo yung tao. At ang mga taong may sariling mundo, natural na nakakabighani. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit baliw na baliw ang maraming babae sa kalmadong lalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging cold, hindi ito tungkol sa pagmamind games, at lalong hindi ito tungkol sa pagiging alpha, kuno na puro yabang lang. Pag-uusapan natin dito yung klase ng lalaking tahimik pero malakas ang presence. Yung lalaking kahit hindi nagsasalita ng marami, ramdam mo agad na may depth. At habang tumatagal ang video na ito, mas maiintindihan mo kung bakit minsan mas malakas pa ang impact ng katahimikan kaysa sa 1,000 salita. Una, ang kalmadong lalaki ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit attracted ang babae sa kalmadong lalaki ay dahil nagbibigay siya ng emotional safety. At hindi ito madalas napapansin ng maraming lalaki. Karamihan kasi akala nila attraction is all about looks, jokes, confidence at flirting skills. Pero sa deeper level, ang babae, natural na naghahanap ng emotional stability. Isipin mo ito, kapag ang lalaki madaling magalit, konting inconvenience lang sumasabog agad. Konting misunderstanding, biglang passive-aggressive. Kapag selos, nagiging controlling. Kapag insecure, nagiging toxic. Anong nararamdaman ng babae? Stress, pressure, pagod. Pero kapag kalmado ang lalaki, iba ang epekto. Kapag may problema, hindi nagpapanik. Kapag may misunderstanding, marunong makinig. Kapag may tension, hindi agad nagiging emotional. At doon nagsisimula ang malalim na attraction. Kasi ang kalmadong lalaki, parang anchor sa gitna ng bagyo. Habang chaotic ang mundo, siya yung stable. At maraming babae, consciously man o subconsciously, hinahanap yung ganong energy. Practical example. Imagine dalawang lalaki. Yung una every time hindi agad nagre-reply yung babae, nagtatampo agad. May iba ka na ba? Bakit ang cold mo? May ginawa ba akong mali? Habang yung pangalawa, relax lang. Busy rin siya sa buhay niya. Hindi siya paranoid. Hindi siya nag-overreact. Kapag nag-reply yung babae, maayos siyang kausap. Kapag hindi, tuloy lang buhay niya. Ngayon isipin mo, sino mas nakakagaan kasama? Sino mas masculine ang dating? Sino mas mukhang may control sa sarili? Doon mo maiintindihan na ang tunay na lakas ng lalaki, hindi nasa lakas ng boses, nasa kontrol ng emosyon. At tandaan mo ito, hindi ibig sabihin kalmado ka ay wala kang nararamdaman. Ang ibig sabihin lang, hindi emosyon ang may kontrol sa'yo. At sobrang attractive niyan kasi karamihan ng tao ngayon alipin ng emosyon nila. Pangalawa, ang mga babaeng sanay sa attention, nabibighani sa lalaking hindi umiikot sa kanila, isa pa sa dahilan kung bakit baliw ang babae sa kalmadong lalaki. Dahil hindi siya mukhang desperado. At sa panahon ngayon, sobrang rare niyan. Maraming lalaki ngayon, once may nagustuhang babae, lahat ibibigay agad, attention, time, validation, compliments, 24/7 availability. At alam mo ang problema? Nawawala yung mystery, nawawala yung challenge, nawawala yung individuality ng lalaki. Nagiging please choose me energy. Pero yung lalaking kalmado, hindi siya madaling ma-overwhelm ng attraction. Oh, gusto ka niya. Pero hindi ibig sabihin iiwan niya sarili niyang mundo para sa'yo. May goal siya, may priorities siya, may peace siyang pinapahalagahan. At doon nababaliw ang maraming babae kasi hindi nila maramdaman na sila ang sentro ng mundo mo.
At ironically, mas lalo ka nilang iniisip. Bakit? Kasi human nature yan. Mas na-attract tayo sa mga taong hindi madaling makuha emotionally. Hindi dahil manipulative sila, kundi dahil ramdam mong buo sila kahit wala ka. At ang mga taong buo sa sarili, natural na attractive. Practical example ulit. May dalawang lalaki, parehong may gusto sa isang babae. Yung una every hour nagchat-chat, double message, triple message. Laging available. Kapag niyaya ng babae, cancel agad lahat ng plano. Habang yung pangalawa, nagme-message rin. Sweet rin, pero balanced. Kapag busy siya, busy siya. Kapag may priorities siya, inuunan niya yon. Hindi siya nawawala bilang tao dahil lang may babae. Ngayon isipin mo, sino mas mukhang high value? Sino mas may sariling direksyon? Sino mas mukhang emotionally mature? Doon mo makikita bakit maraming babae ang nahuhulog sa kalmadong lalaki. Hindi dahil pinapaikot niya sila, kundi dahil hindi siya madaling paikutin. Pangatlo, ang katahimikan ng kalmadong lalaki ay nakakagawa ng mystery. May isa pang bagay na hindi maintindihan ng maraming lalaki. Hindi lahat ng attraction nadadaan sa sobrang pagpapatawa o pagiging madaldal. Minsan, mas malakas pa ang impact ng taong hindi mo agad mabasa. At dito pumapasok ang power ng calm presence. Kapag ang lalaki sobrang reactive, sobrang obvious lahat ng iniisip. Kapag masaya, OA. Kapag selos, obvious. Kapag insecure, halata. Kapag affected, kitang-kita. Pero ang lalaking kalmado, hindi mo agad mabasa at sa psychology ng attraction. Mystery creates emotional curiosity. Napapaisip ang babae. Ano kaya iniisip nito? Bakit parang hindi siya affected? Bakit parang iba energy niya? At habang mas curious ang tao, mas lalo silang emotionally invested. Hindi ito manipulation. Natural psychology ito. Kaya mapapansin mo minsan, yung tahimik na lalaki sa room, siya pa yung memorable. Habang yung sobrang trying hard magpapansin, mabilis makalimutan. Kasi ang tunay na confidence, hindi kailangan sumigaw. Ramdam yan kahit tahimik. At tandaan mo ito, magkaiba ang tahimik sa awkward, magkaiba ang kalmado sa boring. Yung awkward, takot magsalita. Pero yung kalmado, pinipili lang niya kailan magsasalita. At malaking difference yan. Kasi ang controlled silence, sign ng emotional discipline. At ang emotional discipline, sobrang attractive sa mature na babae. Pangapat, ang kalmadong lalaki ay hindi madaling mamanipulate. Isa ito sa pinaka-importanting dahilan. Maraming babae ang consciously man o hindi. Tinetest nila ang emotional strength ng lalaki. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil manipulative sila lahat. Kundi dahil natural instinct iyon. Gusto nilang malaman, stable ba ito? Madali ba itong masira? Kapag nagkaroon ng pressure, paano ito magre-react? At dito bumabagsak maraming lalaki. Konting cold treatment lang, nagiging needy. Konting selos, nawawala composure. Konting mixed signals, hindi na makatulog. Pero yung lalaking kalmado, hindi siya madaling ma-destabilize. Kapag cold ka today, hindi siya maghahabol ng validation. Kapag busy ka, hindi siya magpapaka-desperado. Kapag may misunderstanding, hindi agad emotional breakdown. At alam mo bakit attractive yan? Kasi subconsciously, strength ang dating niyan. At ang strength na controlled, sobrang rare ngayon. Practical example. May babae na medyo inconsistent mag-reply. Yung insecure na lalaki, bakit ang tagal mo mag-reply? May iba ka ba? Ayaw mo na ba sa akin? Habang yung kalmadong lalaki, okay, mukhang busy siya. Then tuloy lang siya sa buhay niya. Gym, work, goals, peace. At minsan dahil doon, mas lalo siyang hinahabol. Bakit? Kasi hindi siya emotionally dependent. At ang emotional independence, sobrang attractive. Panglima, ang kalmadong lalaki ay hindi naghahabol ng pagpapatunay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabigat ang presence ng kalmadong lalaki ay dahil hindi siya gutom sa validation. At kapag naiintindihan mo ito, mas magegets mo kung bakit maraming babae ang na-attract sa ganitong klase ng lalaki kahit hindi naman siya pinaka-pogi o pinaka-flashy. Kasi maraming lalaki ngayon, halos lahat ng ginagawa nila umiikot sa approval ng babae. Kapag may post, gusto mapansin. Kapag may story, gusto may reaction. Kapag may kausap na babae, pilit pinapakitang worth it sila. At alam mo ang problema? Kapag masyado mong gustong mapatunayan sarili mo, mas lalo kang nawawalan ng natural confidence. Ramdam kasi iyon.
Ramdam kapag ang lalaki ginagawa ang lahat para lang magustuhan. Pero ang lalaking kalmado, hindi siya nakikipagkompetensya para sa attention. Hindi niya kailangan ipilit na high value siya. Hindi niya kailangan magyabang non-stop tungkol sa pera, achievements, babae o status. Tahimik lang siya, pero stable. At yun ang nakakapagbigay ng malakas na aura. Kasi ang tunay na confidence, hindi maingay. Practical example. May dalawang lalaki sa isang gathering. Yung una halos siya lagi bida sa usapan. Laging may kwento. Laging nagpapatawa. Laging may gustong patunayan. Habang yung pangalawa, relax lang. Hindi siya tahimik dahil insecure. Tahimik siya dahil hindi niya kailangang kontrolin ang atensyon ng room. At mapapansin mo minsan, habang tumatagal, mas curious pa ang mga tao sa pangalawang lalaki. Bakit? Kasi may sense ng emotional security. Hindi siya trying hard. Hindi siya nauubos kakahabol ng approval. At sobrang attractive niyan, lalo na sa mature na babae. Kasi ang mature na babae, napapansin nila agad kung sino yung lalaking grounded at sino yung puro performance lang. At tandaan mo ito, kapag ang lalaki sobrang dependent sa validation, madali siyang makontrol emotionally. Konting praise lang, attached agad. Konting rejection lang, bagsak agad confidence. Pero yung lalaking kalmado, hindi nakadepende ang self-worth niya sa reaksyon ng ibang tao at iyon ang dahilan kung bakit mabigat ang dating niya. Pang-anim, ang kalmadong lalaki ay may sariling direksyon sa buhay. Isa pang bagay na sobrang attractive sa kalmadong lalaki. May direksyon siya at malaking bagay iyon. Kasi maraming tao ngayon nawawala ang identity kapag pumasok sa relasyon o kapag may nagustuhan silang tao. Biglang umiikot buong buhay nila sa isang babae. Yung goals nawawala, yung discipline nawawala, yung focus nawawala. Pero ang lalaking kalmado, kahit may mahal siya, may sarili pa rin siyang mission. At alam mo bakit attractive yon? Kasi ramdam ng babae na ang lalaki ay hindi emotionally lost. May purpose, may structure, may buhay kahit walang relasyon, at ang taong may direksyon, natural na nagbibigay ng stability. Practical example, imagine may dalawang lalaki ulit. Parehong in love. Yung una, halos buong araw nakaabang sa chat. Kapag hindi na-replyan, wala nang gana sa buong araw. Hindi makapag-focus sa trabaho. Hindi makapag-focus sa goals. Emotionally affected agad. Habang yung pangalawa, oo, mahal niya yung babae. Pero tuloy pa rin routines niya. Nagwo-workout pa rin. Nag-iipon pa rin. Nag-aaral pa rin. Inaayos pa rin buhay niya. At kahit mahal niya yung babae, hindi nawawala yung identity niya bilang lalaki. Ngayon isipin mo, sino mas secure kasama? Sino mas mukhang kayang mag-lead sa buhay? Sino mas mukhang hindi magiging emotional burden sa relationship? Doon mo makikita bakit maraming babae ang na-attract sa lalaking may calm direction. Kasi hindi siya parang batang naghahanap ng magliligtas sa kanya emotionally. Buong tao siya, at ang mga taong buo hindi nakakadrain mahalin. Isa pa, kapag may direksyon ng lalaki, mas may depth siya kausap. Mas marami siyang experiences, mas marami siyang perspectives. Hindi lang babae ang laman ng isip niya at sobrang attractive nun. Kasi maraming babae napapagod din sa lalaking sobrang dependent emotionally. Eventually, gusto rin nila ng lalaking may sariling vision. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi baliw ang babae sa kalmadong lalaki dahil mysterious siya. Hindi dahil emotionally unavailable siya at hindi dahil manipulative siya, kundi dahil sa mundo na puno ng ingay, insecurity at emotional chaos, ang lalaking may control sa sarili, sobrang bihira. At ang mga bihirang tao, natural na hindi basta nakakalimutan. Kaya kung gusto mong maging mas attractive, hindi mo kailangan maging toxic, hindi mo kailangan magpanggap na alpha, at lalong hindi mo kailangan maglaro ng mind games. Mas importante, ayusin mo sarili mo, palakasin mo emotional control mo, magkaroon ka ng sariling mundo, mag-focus ka sa growth mo, at matutunan mong maging kalmado kahit magulo ang paligid. Kasi doon nagsisimula ang tunay na masculine presence, yung tipong kahit hindi ka magsalita ng marami, ramdam ng tao ang bigat ng presence mo. At kapag naging ganon ka, hindi mo na kailangang pilitin ng attraction. Natural na siyang darating. Kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure mag-subscribe ka para sa mas marami pang usapang psychology, masculinity, attraction at self-improvement. At tandaan mo,
Ang lalaking may kontrol sa emosyon niya, bihirang talunin ng mundo